Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga gawain ng mga domestic helper dito sa Hong Kong? So ito is based lang sa kung ano yung naranasan ko dito or ano yung ginagawa ko, and iba-iba tayo ng employer. So yung iba mas hayahay, yung iba mas mahirap. Ayan. So first is nagluluto. So dito sa Hong Kong, halos lahat ng mga Chinese na mga employer is maano sila kumain, mahilig silang kumain. Especially sa dinner, yung kinakain nila mostly is 4 na putahe, 5 putahe. Doon sa matanda, 2 gulay, and then isang isda, isang baboy, isang manok, isang itlog. So, ganun yung pagkain nila. Dito naman sa amo ko, iba naman dito, 4 na putahe, isang sabaw. Ay, doon may sabaw din pala. So, 6 lahat na putahe niluluto doon sa bahay ng matanda, sa parents ng amo ko. So, and kanin. So, dito naman sa amo ko, sabaw, itlog, kahit ano, basta sabaw, yun yung mga ugat-ugat, lotus root, mga ganyan, mga beans, ayan. So, nilalagyan siya ng baboy and pinapakuluan siya. Iba, pinapakuluan nila ng 1 hour, pero amin dito 25 minutes lang. And then, itlog. Yung itlog, araw-araw, iba-iba ng luto. Una, steam, boiled egg, fried egg, scrambled egg, mga ganyan. Basta, in 5 days, iba-ibang luto yan. And then, next is gulay. So, kahit anong gulay, basta ini-stir fry lang yan. Yung igisa mo siya sa luya. Ayan. So, maglagay ka ng mantika and then ilagay mo yung luya. Pagkatapos nun, ilagay mo na yung gulay and then lagyan mo ng konting asin and then halu-haluin mo muna yan and then lagyan mo siya ng mainit na tubig, mga konti lang, and then takpan mo. Mag-timer ka ng 3 minutes. Pagkatapos ng 3 minutes, ayan, ready to serve na. So, ayan yung stir fry na sinasabi nila. So, madali lang magluto dito sa Hong Kong. Hindi ganun kahirap katulad sa Pinas. And then, last is yung pinaka-main menu nila. Yun yung, halimbawa, lemon chicken. Basta yung mga baboy-baboy na niluluto. Steam chicken, mga ganyan-ganyan. Basta yan yung parang main nila. Yan yung parang pinakaulam talaga nila. So, ayan. Yan yung pinaghahandaan ko minsan kasi yan yung medyo mahirap yung pinakaulam nila. Kasi minsan, inaabot ako ng ilang oras or minutes bago matapos yung niluluto na yan. Katulad ng seaweeds na nilagyan ng itlog na may shrimp. Ayan. So, minsan naman shrimp na may noodles. Yung mga ganyan, medyo mahirap siya. So, kailangan talaga, maglista ka talaga. And then, sa tanghali naman, more on noodles sila. Hindi siya yung instant noodles. Yung noodles talaga nila dito is niluluto talaga and meron silang binibiling noodles and ilalagay. So, hindi siya katulad ng iba na, instant noodles. So, yung iba is congee, ganon. Congee is parang lugaw lang, pero dito, walang masyadong nilalagay na food color, walang asin, and then yung ginagamit nila is minsan karne ng baboy or karne ng manok. Hindi yung katulad sa atin sa Pinas na buto-buto, ganyan. So, hindi, iba dito. And then, paglilinis ng CR. So, yung paglilinis dito ng CR is medyo hindi siya ganun kahirap kasi hindi mo na siya huhugasan or babasain yung CR. Yung ginagawa ko dito, tinaimeran ko yung paglinis ko ng CR ng amo ko. So, only 20 minutes, 16 to 20 minutes lang akong naglilinis. So, wala kaming bathtub, kaya wala akong nililinis na bathtub. Ano lang, toilet bowl, and then yung sink nila. Yung mga gamit doon sa sink, yung mga toothbrush, pang tanggalin mo lahat yan, linisin mo, and then ibalik mo pagkatapos. And then, yun lang. And then, isprehan mo lang yung mirror ng tawag nito, glass cleaner, and then tapos na. And then, sa paglinis ng kwarto nila, doon medyo natatagalan ako. 2 hours kung ginagawa yan or minsan 1.5 sa pagbe-bed setting. Kada araw, ayusin mo yung higaan nila and tatanggalin mo yung mga unan doon kasi may mga buhok-buhok. And dito guys, hindi uso shave sa kanila. So, yung mga bulbul nila, nagkalat yan dyan sa sa may higaan. So, pangtanggalin mo talaga yan. Ako guys, wala na akong arte-arte sa mga bulbul nila. Kukuha ko na lang yan. Pero hindi ako kumakain ng hindi naguhugas ng kamay. Gumagamit talaga ako ng kutsara dito. Hindi ako nagkakamay pag kumakain dito. Kasi yung trabaho ko dito, pang malakasan to. Hindi ko pwedeng
'Diba sa Pinas mostly nagkakamay ako kasi wala naman akong ginagawa masyado doon. Dito kasi kung ano-ano pinaghahawakan ko kaya hindi pwedeng magkamay ako. Kaya more on kutsara and chopstick talaga ako dito. So pinagkukuha ko yung mga ano-ano nila diyan, mga bulbul nila na nagkalat, and then pangtanggalin mo lahat-lahat 'yan. From unan to kumot, and then ibabalik mo yan siya, ayusin mo uli. Kaya natatagalan ako, and pupunasan ko pa ngayon yung libro doon na parang library na kadami doon sa kwarto nila, kasi kada gabi binabasahan ng amo kong babae yung bata ng ng libro. So every night parang 4 books ata yan, kaya ang dami nilang libro doon sa loob. Dito sa labas ganun din, sa kwarto ng lalaki marami din. So dito lang sa kwarto ko walang libro, and sa kusina, ayan. And then pagkatapos nyan is lilinisin mo na ngayon yung floor. Ginagamit namin dito is mop lang kami, kasi yung namin, yung tawag nito floor namin is vinyl. Ano ba tawag doon? Yung parang kahoy. So, mop lang yung ginagamit. Hindi ako nagbabacuum. Yung binabacuum ko lang is kapag nagpalit ako ng bedsheet sa kama nila. So, daming nag-chat yung subscriber ko. Saglit! Nagbablog pa ako dito. Mayroon pang sana mapansin mo, Miss Jen, may nakalagay pang ganun. Saglit, nagbablog ako dito. And then, sa sa sala naman is punas-punas lang ako ng dyan, ng sofa, and then mga cabinet nila. Yung ibang cabinet hindi ko na pinupunasan kasi hindi naman nagagalaw. And dati, pinapunasan to lahat ng amo ko nung bago ako, kasi 6 months silang walang katulong and may ipis-ipis nang nakatira. So ngayon wala nang ipis, wala na siyang nakitang gumagapang-gapang, kaya wala nang ipis dito sa loob ng bahay. Sa kusina naman guys, linis lang ako ng cabinet doon, and hanapin niyo yung mga expired na mga items. Ang dami kong tinapon nung nakaraan na expired na. So ayan, kasi yung mga ugali ng mga employer dito, di bali nang itapon nila kasi na-expire kaysa sa ibigay nila sa katulong. Ganon sila dito kadamot, ayan. So ayaw nilang ibigay yan. Ewan ko ba, di ba tayo binibigay natin? Sa kanila hindi. Mas gusto pa nilang ma-expire yan dyan, makita nilang tinapon kaysa ibigay sa katulong. So ganon sila dito. Sa akin minsan nagbibigay siya, pero pag tinopak siya, ayaw niya. Hayaan ko siya. I can afford myself na lang. Ayan, so bumibili ako ng akin. And mas pa nga ako mas yung ugali ko, mas iba sa kanya. Kasi ako, hindi ko inaantay na maubusan ako ng toothpaste. Bumibili ka agad ako. Siya hindi. Minsan wala na silang toothpaste mag-asawa. Baho na ng hininga nila. Hindi sila makabili-bili. Ewan ko anong inaantay nila. Ang kakashopping niya ng kung ano-anong mga anik-anik. Yun yung niya. Tapos ako, kung walang mga sabon, bumibili agad ako bago pa yan. Siya, antay niya munang yung nagkakandahirapan na sila na pagpisa-pisa doon sa toothpaste. Tsaka pa sila bibili. So, ganun sila guys. And hindi ako ganun. Nag-i-stock talaga ako ng mga gamit ko, kasi ako isang beses lang ako sa isang linggo lumabas. Kapag hindi pa ako nag-stock, hindi ko alam, baka maubusan ako bigla. So ganun. And then ano pa ba, linis dito sa stock room ko, mga ganun-ganun lang naman. And may 1 hour ako na pahinga, yan yung tinutulog ko. Pero minsan hindi rin ako nakakatulog kasi sa bagal ko kumilos, naubusan na ako ng oras. And yun lang naman yung gawain ko dito guys, napakadali. Tapos pag yung bata is nandyan, yung bata na yung aalagaan ko, yung bata na yung kakausapin ko, lalaruin ko. Pero minsan nakakainis yung ugali ng bata, napakatarantado, busy talaga, nainis talaga ako. Na ako sa ugali ng bata, yung parang naumay na ako, dapat talaga mag-recharge ako Alam mo yung sa February wala na kaming dito pasok masyado. 7 sa isang buong buwan, may 7 araw kami na pahinga. Itulog ko talaga yung hindi ko makita yung bata na yan para naman hindi na ako na-stress. Kasi napapaaway na ako. Ayoko pa naman na na kinakawawa ako, nakikipag-away, lumalaban ako. Yung parang hindi ko na iniisip na bata siya. Kahit 5 taon na siya, parang minsan na talaga ako, kahit nandyan yung amo ko, ko talaga siya, napapagalitan ko talaga siya kapag nainis ako, nabuburyong ako. Kaya ito talaga yung ikaka-terminate ko sa sunod, o di kaya ako yung mag-terminate sa sarili ko sa sobrang inis ko talaga dito sa bata at mapuno na ako. Ngayon kasi parang nasa ganto na ngayon ako, pero pag napuno na talaga, baka yun na nga,
baka mapatulan ko to. So, ayun lang yung mga gawain dito ng katulong. And sa iba guys, mas mahirap kasi nagmamarket pa sila. And then marami pa, meron pa, pinapaalaga pa sila ng aso, ng mga pusa. So, buti na lang kamo wala dito. Yung alaga ko lang dito is halaman. So, yung halaman namin dito makahiya, 'di ba? Ang galing ng halaman namin makahiya. Yan lang yung inaalagaan ko dito. Minsan dinidiligan ko. And nung nakaraan, umattend siya ng kasal. And then pag uwi niya, meron siyang parang ano dito, bulaklak na may mga kung ano-ano. And meron dun maliit na bulaklak na maganda. And sabi niya, itapo na daw. Sabi ko, manghingi ako sa kanya ng soil, meron siyang lupa. Itatanim ko. So, tinanim ko. Ngayon, may sarili na akong halaman and yung maliit na yon. So, sana lumaki yun. Ayun lang guys. And sagutin ko tong subscriber ko na ang kulit. Meron ng pitong chat sa last na chat niya sa akin. Sana mapansin mo ako. Wait lang, nagbablog pa ako. Thank you so much for watching. Bye-bye.